Wag na po nating ituloy dito. Lumabas na lang po tayo. Baka po dumating sina Mami. Sige na naman, Maricel. Alam mo namang sabik na sabik ako sa'yo eh. Halos 1 buwan din akong nawala. Sige na nga po. Doon na lang muna ulit tayo sa silid ko. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Maricel. Ang kwento pong nais kong ilahad ay ang sarili kong karanasan. 21 years old pa lang po ako sa kasalukuyan at nagtatrabaho sa isang coffee shop. Ang kwento ko po ay nangyari noong 16 pa lang ako. Panahon pa po iyon ng pandemya. Matagal na pero hindi ko makalimutan. Iyon kasi ang una kong karanasan. Taga rito po ako sa Pasig. Dahil po sa lockdown noon ay isang kawork ni Papa na taga Bulacan ang pansamantalang nakitira sa amin dahil walang pasok sa company nila. Si Tito Danny po. 26 years old pa lang siya that time. Mabait naman po ito at ang sabi ni Papa ay binata pa. Nagsishare din siya sa mga gastusin sa bahay. Ang mama ko nga po pala ay nasa ibang bansa. Kami lang ni Papa ang magkasama sa bahay. May bakante naman kaming silid. Iyon ay ginagawa naming bodega at iyon ang ginamit ni Tito Danny. Sa pag-i-stay niya sa bahay, hindi na iwasan na nagkalapit kaming dalawa. Si Papa kasi ay may katungkulan din sa barangay namin, kaya madalas itong wala sa bahay. Maraming itinuro sa akin si Tito Danny. Kahit sa mga online class ko, ay siya rin talaga ang naaasahan. Mahusay kasi siya pagdating sa computer. Marami siyang itinuro sa aking mga laro at mga apps na hindi pamilyar sa akin. Dahil sa kaming dalawang madalas na magkasama, maraming pagkakataon na nakikita ko siyang pinagmamasdan ako. Lalo na kapag nakapambahay lang ako at walang suot na panloob na pangitaas. Hindi naman kasi sa pagmamalaki o pagbubuhat ng sariling bangko. Noong time na yon, kahit 16 pa lang ako, ay mapagkakamalan akong dalagang-dalaga na. Medyo malaki kasi ang aking bulas. At medyo chubby ako pero makarb naman ang aking katawan. Alam kong nung time na yon ay bawal ang alak. Pero nakakapagpuslit pa rin sina Papa. Isang gabi, nag-iinuman sila ni Tito Danny.